Before we listen, brethren in Christ, kinagawian natin, kinasanayan natin ang magdeklara ng mabubuting bagay because we believe that whatever we confess, yun po ang magmamanifest sa ating mga buhay. With faith, with boldness and confidence, sabi nga po natin, thank God I am prosperous. Because I'm blessed by the Lord, greatly blessed, extremely blessed, highly favored, deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sige, mas malakas dyan. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. In the presence of God. Nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Sige, palapakan natin si Jesus. We do not deny the fact that sometimes in the world, nakakaranas tayo ng problema, nakakaranas tayo ng mga suliranin, nakakaranas tayo ng mga pagsubok. But praise God, our God whom we are serving is able to do exceedingly, abundantly, above all that we could ask or think. Kaya kaya pong gawin ng Diyos na mabuti ang lahat ng hindi magandang nangyayari sa buhay natin. Mga kapatid, tayo po ang ating series about the attributes of God. And we're here in Book 3. We're done sa Book 1, Book 2, and we're now here in Book 3, which is entitled, Who He Is Within Us. Sino ba ang Diyos sa ating mga puso? In Psalms 57:1, Be merciful and gracious to me, O God. Be merciful and gracious to me, for my soul thanks refuge and finds shelter and confidence in you. Yes, in the shadow of your wings will I take refuge and be confident until calamities and destructive storms are past. Ganun po ang Diyos ang ating kublihan hanggang lumipas ang mga pagsubok at mga pinagdadaanan natin sa buhay. Let us review, brethren in Christ, part 1. Inarap po natin siyang Diyos ng katiyakan. He is the God of assurance in Proverbs 3:26. And part 2, siyang Diyos ng kasiguruhan. He is the God of guarantee in Psalms 19:9. And part 3, siyang Diyos ng kalakasan. He is the God of strength in Psalms 28:7. And part 4, siyang Diyos ng kasiglahan. He is the God of stamina in 2 Thessalonians 2:16. And part 5, siyang Diyos ng kagalakan. He is the God of joy in Nehemiah 8:10. And part 6, siyang Diyos ng kasiyahan. He is the God of happiness in Job 1:10. And part 7, siyang Diyos ng kakontentuhan. He is the God of contentment in Hebrews 13:5, and that was last Sunday. At inaral po natin, mga kapatid, ang tatlong A or triple A's. Contentment is being adaptable in all seasons, and contentment is being adjustable in all seasons, and contentment is being appreciable in all seasons. And these are the 3 A's that we have tackled: acceptable, adjustable, and appreciable sa lahat ng pagkakataon at panahon that is being contented in the presence of the Lord. And we're now here in part 8, brethren in Christ, which entitled, Siyang Diyos ng Kasapatan. He is the God of satisfaction in 2 Corinthians 12:9. Sabi po dito, mga kapatid, at siya'y nagsabi sa akin, ang Panginoon, ang aking biyaya ay sapat sa iyo. Sabi mo nga sa tabi mo, ang biyaya ay sapat sa iyo. Praise God. Ulitin natin, at siya'y nagsabi sa akin, sabi ni Pablo, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, kaya't pagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. And he said to me, my grace is
enough or sufficient for you, for my power is made complete in what is feeble. Most gladly then will I take pride in my feeble body, so that the power of Christ may be on me. Sinasabi po mga kapatid, hallelujah, ang tugon ng Diyos kay Apostle Paul, because he was praying sa kanyang thorn of the flesh. Nananalangin siya sa Diyos na alisin ang thorn of the flesh kay Paul. But the Lord answered to him, ang sabi niya, ang biyaya ko ay sapat sa iyo. Kaya if we have prayer in life, kung tayo man ay may pangangailangan sa buhay, isa rin na ang itutugon ng Diyos sa atin, my grace is sufficient for you. Amen? Amen. Naniniwala ba kayo na sapat ang biyaya ng Diyos sa ating buhay? Amen. Hallelujah. So my grace is sufficiente. Ang sabi po doon, sapat. Ang Tagal, ang English ay enough. So sapat, ang kasapatan sa buhay ng mga anak ng Diyos ay ang biyaya ng Diyos. Amen? Amen. Tingnan po natin mga kapatid, the heart of God's attribute. His grace is sufficient for all our prayers. Na namang prayer mo, sapat ang biyaya ng Diyos. And His grace is sufficient for all our longings. May mga pangarap tayo sa buhay. Hallelujah. At mayroon tayong mga gustong marating at maabot sa buhay. And whatever longing you have, sufficiente ang biyaya ng Diyos. And His grace is sufficient for all ambitions. Mga pangarap, mga ambisyon natin sa buhay. Someday, I will become a doctor. Someday, I will become a lawyer. So whatever ambition you have in life, sapat ang biyaya ng Diyos. And His grace is sufficient for all our interest. Ano ba yung mga pinagkakainteresan natin sa buhay? Sapat ang biyaya ng Diyos, and His grace is sufficient for all our needs, material, financial, emotional, anuman ang pangangailangan mo, sapat ang biyaya. Pwede ba natin palapakan ang Panginoon? Sabi po ni Solomon sa Ecclesiastes 1:8, lahat ng mga bagay ay puspos ng pag-aalapaap, hindi maisaysay ng tao, ang mata ay hindi nasisiyahan ng pagtingin, ni ang taingaman ay masisiyahan sa pagkikinig. Sabi niya, all things are weary with toil, and all words are feeble. Man cannot utter it. The eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. Naniniwala pa kayo ng ating mata ay walang kakuntutuhan. May nakita ka na maganda, naghahanap ka pa na mas maganda. May nakita ka na mas maganda, maghahanap ka pa na mas pinakamaganda. Because our eyes ay walang kasiyahan. Ang sabi ng Bible, praise God, He is not satisfied sa kanyang nakikita, and also the ears. Hallelujah. Kaya kita mo mga chismusa, mga chismuso, ang kanilang tainga hindi napupuno ng mga pinag-uusapan. Praise God. Because sabi ni Solomon, ang lahat ng bagay, mga kapatid, ay talagang hindi nakakasiya sa atin. Dagdag pa po niya, sabi ng Ecclesiastes 5:10, siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak, kung siya namang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. He who loves silver will not be satisfied with silver, nor he who loves abundance with gain. This also is vanity, emptiness, falsity, and futility in the Lord. Sabi ulit ni Solomon, mga kapatid, kaya kita po bakit may graft and corruption sa ating bansa. Mayayaman na, milyonaryo na, bilyonaryo niya na hindi pa satisfied, namumuragot pa sila because they want more sa buhay nila. Kaya sabi dito ng Bible, even they have silver, even they have riches, yet hindi po sila masasatisfy. Kaya ang tao talaga, para maintindihan natin, walang kakuntintuhan, walang kasapatan. Hanap ng hanap pa ng mga bagay-bagay, mga kapatid. Pero ang sabi ni Solomon, ito lahat ay walang kabuluhan. Have you recalled the story of the prodigal son?
The prodigal son, when he was in the house of his father, maayos ang kanyang buhay. Hindi siya nagugutom. Hindi siya nanganganib, praise God. Pero nang the moment na nagpakalayo-layo siya sa kanyang ama, he started to starve. Nagsimula siyang mga ilangan, nagsimula siyang mga kapatid magutom because he was afar off sa kanyang ama. Alam niyo po kung sino ang ama na tinutukoy doon ay ang Diyos. At ang prodigal son, pwedeng mag-refer sa atin na kapag lumalayo tayo sa Diyos, ang provision ay malayo. Pero kapag tayo ay kapiling ng ating Diyos Ama sa kalangitan, everything is provided. Ito ang ating mababasa sa Luke 15:7. Datapwat nang siya, yung prodigal son, na kapag isip-isip ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain at ako'y narito'y namamatay ng gutom. Then when he came to himself, he said, how many hired servants of my father have enough food and even food to spare, but I am perishing, dying here of hunger. Grabe! Kaya huwag kang lalayo sa inyong ama. Huwag kang aalis sa bahay ng iyong ama kasi ang provision nasa bahay ng Diyos. Amen? O sabihin mo sa katabi mo, ikakakawani. Hallelujah. Huwag tayong lalayo sa Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Nanamang milyari kay katamo, brethren in Christ. Hallelujah. Huwag tayong lalayo sa Diyos. See, na ang prodigal son, nang lumayo siya sa kanyang ama, again, he started to starve. And siya po ay nagutom, siya po ay nangailangan because malayo siya sa piling ng Panginoon. Kaya, nung mapagtanto niya, sabi niya, babalik ako sa bahay ng aking ama because in the house of God, provision is available, protection is available, and everything we need is available. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ang mga alagad ni Jesus, paano sila nagkaroon ng satisfaction? 2 Corinthians 3:5, hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili, sabi niya, upang isipin ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Not that we are fit or qualified and sufficient in ability of ourselves to form personal judgment or to claim or count anything as coming from us, but our power, our ability, and sufficiency are from God. Ang mga alagad, ang mga lingkod ng Diyos, hallelujah, ang kanilang kasapatan ay ang Diyos. Amen? May tao pa kaya ang kausap? Have you recalled kay Pedro when they were in the Golden Gate? May namamalimos. At ito po ay lumpo na namamalimos kasi usually naman ang mga namamalimos may mga kapansanan. At kung walang kapansanan, nagkakapansanan para makapamalimos. Tama? Praise God. So this beggar, mga kapatid, ay nag-aas ng alms kay Pedro. Anong sabi ni Pedro? Silver and gold have I none, but such as I have, give I thee. In the name of Jesus, rise up and walk. Ano sabi ni Pedro? Ginto pilak wala kami, pero ang mayroon kami, Jesus. Kaya mga kapatid, ang mga alagad, ang kanilang satisfaction is not in material things. Their satisfaction is in the Lord. Amen? Kahit alang marangal na pera, alang karangyaan, alang ikamantog, mga kapatid, pag may Kristo ka, you have that sufficiency. Amen? Sabihin po ninyo, I like that. Parang ayaw nyo, mga kapatid. Kaya ba natin isigaw na si Jesus ang kasapatan natin? Jesus, you are our everything. Kasi kung hindi ka sapat, mantun ka pa. Amen? Kita mo yung mga may boyfriend, may girlfriend, hindi pa kontento doon sa kanyang boyfriend, girlfriend, mantun pang aliwa. Kasi iya pa satisfied. Pero kapag ikaw ay satisfied na ka, Ken,
inakamanong aliwan. Iba June? Ay, June? Praise God. Langs ko yan si June. Mamaya po, may kabataan po mamaya. At tayo po ay naka-van. Mamaya pipick upin na lang po yung van. At kung marami po ang kabataan, then babalik po ng twice po yung van. At ang mga adult naman, nakikiusap po tayo, suporta po tayo kasi mag-a-anniversary tayo next year para suportan din tayo. Of course, susuporta tayo sa anniversary ng Rhema Word of God. So, susunduin ang mga may edad, dadalhin sa Rhema, ang mga kabataan, dadalhin sa New Hope. Amen? Huwag kayo mag-alala dahil may dinner doon sa anniversary. Sa amin, may merienda naman doon sa New Hope. So, para parehas makasuporta, i-divide po natin ang tao. Amen? Huwag kayo mag-alala kasi pagkahatid ng kabataan, ang van ay babalik, air condition po yun kasi yung mga taga-highly favored dapat hindi nainitan yan. Amen? Hallelujah. So, ano tayo, at pagkatapos ihatid, susundin naman, mga around 5 pa naman ang mga sa anniversary. So, mga 5 p.m., so mga 4:30, susunduin po kayo. Hallelujah. Are you here, church? O sabi mo, my satisfaction is the Lord. Sige, lakasan natin. Sabi mo, my satisfaction is the Lord. Kapag kasi Lord ang iyong kasapatan, kahit wala kang pera, wala kang boyfriend, wala kang mang anuman, masaya ka sa buhay. Amen? Hallelujah. 3 bagay, 4 na bagay ang ating aaralin. Attribute number 1, God will satisfy us with goodness. Isasatisfy tayo ng Lord ng kabutihan. Psalm 65:4, mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo upang siya'y makatahan sa iyong mga looban. Kami ay masisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo. Blessed, happy, fortunate, to be in faith is the man whom you choose and cause to come near, that he may dwell in your courts. We shall be satisfied with the goodness of your house, your holy temple. Kaya mga kapatid, tingin kayo, isasatisfy tayo ng Lord ng kanyang kabutihan. Sabihin ninyo, kabutihan. Tingin kayo sa akin, mga kapatid. Magkulang ka, ang Diyos ay mabait pa rin sa iyo. Magkamali ka, ang Diyos ay magiging mabait pa rin sa iyo. Magkasala ka, ang Diyos ay magiging mabait pa rin sa iyo, because that is His covenant that He will never stop doing good. Hallelujah! Hindi siya titigil sa paggawa ng mabuti sa atin. At ang sabi pa ho, mga kapatid, oh, taste the goodness of the Lord. Takman me na mabuti ang Diyos. Amen? O sabi mo nga ulit sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Hallelujah! Isasatisfied tayo ng kabutihan ng Panginoon. Amen? Masaya ba kayo na mabuti ang Diyos? Kahit hindi tayo minsan nagiging mabuti, isa lang ang tiyak, ang Diyos ay mananatiling mabuti sa atin. Amen? Sige po, malakas na palakpak. Sabi mo nga sa katabi mo, God is good. Diba may karugtog pa, God is good all the time. Pag sinabing all the time, panahon man ng pagsubok, God is good. Sa panahon ng tagumpay, God is good. Sa panahon ng kabiguan, God is good, because God is good all the time. Palapakan natin si Lord. Amen? Hallelujah. Ang tao lang naman, pag hindi naging mabuti sa'yo, hindi rin magiging mabuti yan in return. Pero ang Diyos, hallelujah, ganun po kabuti ang Panginoon. Amen? All the time, God is good. He will satisfy us with goodness. Hallelujah. Attribute number 2, God will satisfy us with increase, abundance. Sabi po ng Jeremiah 31:14, at aking sisiyahin ang loob ng mga saserdote sa kaginhawaan at ang aking bayan
ay masisiyahan sa aking kabutihan, sabi ng Panginoon. I will satisfy fully the life of the priest. Palitan mo na lang ang priest ng lingkod ng Diyos with abundance of offerings shared with them, and my people will be satisfied with my goodness, says the Lord. Ang kagandahan dito mga kapatid, yung abundance. Kaya kung gusto nyong yumaman, mag-abang sa buhay, ang sekreto, maglingkod tayo sa Panginoon. Amen? Kasi ang sabi ng Bible, ang Diyos ay hindi liko para limutin ang ating mga pagpapagal. Iman ngeni, mga kapatid. Hallelujah. Natutuwa po tayo dahil ang DJ leads, lights and sounds natin, kahapon mayroon na naman rental. Praise God. So halos tuloy-tuloy ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Amen po ba? So, God is really good. Sabi ko nga, mabuti ang Panginoon dahil He provides all of our needs. Praise God. At nakakatuwa dahil ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. Paglingkod ka ng Panginoon, sabi ng Bible, He will satisfy you with abundance. Amen? O sabi mo nga uli sa katabi mo, abundance. Kaya kita nyo po yung mga tambay, walang sweldo, kasi nagtatambay lang. Pero yung nagtatrabaho, imposible na walang matanggap yan. Tama? Naintindihan nyo ba? Same thing with the Lord. Pag ikaw ay nagpapagal sa gawain ng Lord, imposible na wala kang matatanggap sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Pero ang Diyos ay mabuti sa atin. Last night, galing po ako sa Magalang, sa Balitukan, Magalang. Nag-preach po tayo doon dahil kahapon ay kanilang Pastor's Appreciations Day. So, pinangaral ko ng pastor in honor, mahalin, suportahan. Praise God. At then, na-bless ako kasi, siyempre, pinabless natin yung pastor. At ang October kasi, yan po ay Pastor's Appreciations Day. Buwan po yan ang mga pastor. Amen? At nakita ko ang pastor doon, umiika-ika. Sabi ko, what happened to you? Yung pala, nag-basketball siya. Tapos siguro dahil medyo mabigat ang katawan, naputol yung kanyang litid dito, naputol. At nakakaputol pala yung pagluntag. At ngayon yung pala nilagyan ng bakal. Sabi ko, mas blessed pa rin ako. Blessed siya, pero mas blessed ako. Bakit, mga kapatid? Ako, hindi ako na-operahan. Are you at church? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya, satisfy with abundance. Amen? O sabi mo sa katabi mo, maglingkod lang tayo kay Lord. Yan ang sekreto. Maglingkod lang tayo kay Lord and God will bless us in return. He will bless us with abundance. Pangatlo, mga kapatid, God will satisfy us with favor. Sabi nga po ninyo, favor. Ano bang favor? Ang favor ay, it seems nothing will happen, pero may nangyayari pa rin kasi may pabor ka sa Panginoon. Di ba yung example ko sa inyo, nag-apply ka ng trabaho, then libo-libo ang mga applicants, and among thousands applicants, ang tatanggapin isa. At alam niyo po, ang may pabor, siya yun. Yun ang ibig sabihin. Pumunta ka ng SM, sapat ang parking lot, ikaw may sasakyan ka. Pagdating mo doon, bigla-bigla mayroong bakanting parking. Anong tawag doon? Pabor. Naintindihan ba yung pabor? Na even though parang wala, hindi mangyayari, pero napangyayari because of God's favor. That is pabor. Hallelujah. Tulad minsan sa pag-aaral, lahat gusto makakuha ng magna cum laude, summa cum laude. Praise God. Sa dami-dami ng estudyante na nag-a-aspire makamit ang bagay na yan, ikaw pa ang naging magna cum laude, that is favor. Naintindihan po ba natin?
Nagbagsak si Lord ng pagpapala. Sa dami ng gustong sumalo, ikaw pa ang nakasalo. Anong tawag doon? Pabor. So He will satisfy us with favor. Amen? Ako lang kasi, sa totoo lang, di ba, ay dito ko na, ikwento ko na sa inyo. Ako po ay was praying na sabi ko, sana mayroon pong magpadala sa akin. Dahil dati active tayo sa live, sabi ko sana mayroong magpadala sa atin ng something support in the ministry. And then what I'm doing is, lagi kong sinaswipe yung aking debit card. Doon sa tinitingnan ko, chinecheck ko kung may balance. And there was a time na chinek ko yung debit card ko, may mahigit 1 milyon na laman. Alam niyo po, ginawa ko dahil natakot ako, hindi ko maintindihan ang ginagawa ko. Praise God, hindi ko alam kung mag-withdraw ako, whatever. Umuwi ako sa bahay, pinag-iisipan ko anong gagawin ko. Praise the Lord. Then I decided, sabi ko, i-withdraw ko. Tapos, ibabang ko sa iba. Praise the Lord. Nang akin uli i-check, wala na 1 milyon. Kasi yung pala, nagkamali ang bangko, nakuha ulit. Kung winidro ko sana, praise the Lord, nang makita ko, hallelujah, edi sana may pera tayo. Pero gayon pa man, what I'm saying is, minsan ang Diyos, gumagawa siya ng himala. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Sabi mong pabor. Gusto niyo pa man ang pabor ni Lord? Hallelujah! Amen? Pinag-iisipan ko, may nadampot akong cellphone, kung sino ang pwede kong bigyan. Pero pinag-pray ko, hallelujah. Kako sino kaya Lord? Sino kaya Lord? Ang nakikita ko, mukha ko eh. Yung pala, nakaharap ako sa salamin. Hallelujah. So I'm praying kasi nakadampot po tayo ng cellphone. Kung kanino ko po ibibigay. Bakit? Kasi kapag sino ang ibinigay sa akin ng Lord, yung tao na yon ay may pabor. Amen? May tao pa kaya? Amen! Praise God. Kasi ang Diyos ay napakabuti. Tingin kayo sa akin, mga kapatid. Pastor, bakit hindi mo binalik sa may-ari? Ganito ho yun. Tulad ng nangyari sa akin. Nagdadrive ako ng motor, ang daming mga dumadaan. Alam niyo naman ang kutod, ang daming dumadaan. Tinignan ko muna kung mayroong dadampot. Tumabi ako, walang dumadampot. Pabalik-balik ang mga sasakyan, walang dumadampot. Sabi ko sa pag-sign, Lord, para sa akin yan, kung walang makakakita, maghihintay ako ng 5 minutes. Ang daming dumadaan. Alam yan, ninyo ang kutod, praise God. Walang nakakita. Di dahan-dahan akong dumampot. Ako pala ang pinapakitaan ng Lord, ang mga dumadaan hindi. Dinampot ko, Lord, kung may may-ari ito, ibabalik ko. Alam niyo po ba, nang binuksan ko siya, open, walang password, walang may-ari. Yung pala, bagong bagong reformat. Wala na akong pagbabalikan. So, kailangan ko ipamigay. Tama? Kung sino lang yung malakas ang pananangin, siyempre, ito ko ibibigay. Amen? Kung mahina-hina ang pabor mo kay Lord, pasensyahan kayo. Amen? Hallelujah. At saka alam niyo po, ang Diyos ay napakabuti. Amen? Minsan nakakadampot ako ng 1,000. Alam, gusto ko nga yung nakabandit madampot ko yung nalaala ko nung nandiyan kami sa Abakan. Sa Abakan kasi, sa baba nun, witingan yata, wete. Inirate. Inaando lang, nagtakbuhan ngayon ang mga alam niyo po, para hindi makuha ang pera nila. Pinaghahali sa ilalim ng offering table namin. Hallelujah. Naandiyo yung mga pera, gusto nga namin kunin eh. Hallelujah, kasi doon nila hinahagis ang mga pera, praise God, para hindi makuha ng mga pulis. Pero gayon pa man, ang pabor available sa atin. Amen? Sabi nga ninyo, pabor. Lakasan ninyo, sabi mo, pabor. Hallelujah. Kaya kapag tayo ay may pabor, kahit hindi mo hinihingi, ibinibigay. Kahit hindi mo hinahanap,
nasusumpungan. Tama? Palampakan natin si Lord. Last, praise God. Hallelujah. At binuksan, asa na tayo? Hindi ko pa pala nabasa ang scripture. Ang dami ko nang nasabi. Sabi ng Psalms 145:16, iyong binubuksan ang iyong kamay at sinasapatan mo ang nasa ng bawat bagay na may buhay. You open your hand and satisfy every living thing with favor. Tayo ay buhay na nilalang ng Diyos. That's why we will be satisfied with favor. Attribute number 4, God will satisfy us with tranquility. Ano ba tranquility? Yung at iska, at peace ka. Joel 2:19. At ang Panginoon ay sumagot at nagsabi sa kanyang bayan, narito ako'y magdadala sa iyo ng trigo at alak at langis at iyong kabubusugan at hindi ko na gagawin pa kayo nakakutyan sa gitna ng mga bansa. Yes, the Lord answered and said to His people, behold, I am sending you grain and juice of the grapes and oil, and you shall be satisfied with them, and I will no more make you a reproach among the heathen nations. Sabi ng Bible, ang provision natin. Sa palagay nyo, mga kapatid, kapag lahat ng pangangailangan nyo, ang ref nyo puno, ang iyong cabinet puno ng mga grocery, ang iyong sakong bigas na kahilira doon, wala na kayong pangangailangan, sa palagay nyo, kayo ba ay mapayapa? Parang wala akong kausap. So mapayapa tayo, at-is tayo. Amen? That is our prayer. Hallelujah. Na pagdating ng panahon, wala na tayong kakailanganin pa because ang lahat-lahat ay naroon. Amen? Praise God. At malapit na po na mabiyayaan tayo ng Panginoon. So, itong likod, pinayar ko lang po natin yan kasi laging piging yan sa mga darating na panahon. Dahil ang Diyos, yun po ang ating dinidesign. Kaya dito, mga kapatid, again, hindi na ilalagay ang mga Israelita sa kakutyan dahil pasasaganayin sila ng Lord sa lahat ng kanilang pangangailangan. Kakanin, iinumin, lahat. Isasatisfy sila ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sarap nun, sasabihin ko kay na Sister Joy. Sister Joy, Michelle, mag-usap tayo sa Starbucks kasi meron tayong ganda naman yun. Kaysa, pag may sinasabi ako kay Michelle, sasabihin ni Michelle, gusto mo po ba ng kape, Pastor? Ititimpla niya ako, pero pagkatapos ko magkape, Pastor, may bayad ho yan. Sinisingil ako. Hallelujah. May bayad pala yun. Hindi, joke lang po yun. So, ibig sabihin, ang sarap po kasi na mag-enjoy tayo. Kasi, tulad kay Pastor Jerome, kaya wag po kayong magagalit sa akin kung medyo nag-involve ako sa business. Kasi si Pastor Jerome, grabe. Hallelujah. Ang nag-pair ko ng church nila, halos si Pastor Jerome. At alam niyo po, nagbi-meeting sila ng kanilang mga kabataan sa magagarang restaurant. Sabi ko nga itong kanto nga namin, mga kapatid, na andun yung Japanese restaurant. Sarap siguro ka ako kumain doon kasi tuwing stoplight, nakatingin ako doon. Pero sabi ko, sa susunod, kami ang laman dyan. Amen? Hallelujah. Bakit? Walang imposible sa Lord. He will satisfy us. Ang sarap nun na wala kang kakailanganin. Amen? Hallelujah. Ang hirap kasi na magdukot nang walang madudukot. Amen? Yung hirap kaya mag-budget din, sakto lang ang pera mo. Pero kung pag makapal ang wallet mo, Pastor, kailangan, ito dukot agad. Kasi you have sufficiency pagdating sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, bubusugin tayo ni Lord. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Isa pa po natin, God will satisfy us with goodness. God will satisfy us with increase. God will satisfy us with favor. And God will satisfy us with tranquility. At yan po ang ating inacronym, yung GIFT, mga kapatid. And last, Psalms 37:19, hindi sila mga papahiya. Sabi po dito, sa panahon ng kasamaan,
At sa mga karawan ng kagutom ay mga bubusog sila. They shall not be put to shame in the time of evil, and in the days of famine, they shall be satisfied. Ito ang sinasabi ng Bible, mga bubuwal ang libo-libo, pero ikaw hindi ka apektado. Amen? Hallelujah. Sabi ng Bible, magkakagutom, pero ikaw ay bubusugin ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Kaya, regardless kung ano bang sitwasyon tayo, kaya maghimala ang Diyos. Balikan natin ang 2 Corinthians 12:9 sa Amplified. But He said to me, my grace, my favor, and loving kindness and mercy is enough for you, sufficient against any danger, and enables you to bear the trouble manfully. For my strength and power are made perfect, fulfilled, and completed, and show themselves most effective in your weakness. Therefore, I will all the more gladly glory in my weaknesses and infirmities, that the strength and power of Christ, the Messiah, may rest. Yes, may peace attend over and dwell upon me. So, kita nyo po, huli lagi yung adapto, proyekto. At yun ako kayong gulot, at yun ang aking libutan. Hallelujah. Amen? Kasi may sarili silang agenda doon, nagmi-meeting sila. Hallelujah. So mga kapatid, uulitin ko, sabi ni Pablo, at sabi ng Panginoon kay Pablo, ang biyaya ko ay sapat-sapat. We are satisfied with His power. We are satisfied with His provision. We are satisfied with His presence. And we are satisfied with His promises. Pag nagsama-sama yan mga kapatid, wala ka na kakailanganin pa. Amen? Sige, tayo lahat. Tawagin natin ang mga musicians. Awitin natin ang ikaw lang ang pag-asa ko. Praise the Lord. Hallelujah. Tandaan po natin that God is really good sa buhay ng bawat isa. Ang biyaya niya ay sapat sa bawat isa. Thank you, Lord. Sige po, lukutan na po mga kapatid at pagbulay-bulayan natin ang mensahe ng Panginoon na ating napakinggan this morning. Remember that God wants you to be satisfied in all aspect ng iyong buhay, but the Lord is the only person which can satisfy us. Hallelujah, hallelujah. Sige po tayo lahat mga kapatid, ng Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We will worship you. Thank you, God. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko. Ikaw lang ang pag-asa ko. Tanging ikaw ang buhay ko. Jesus. Kahit ako'y nangangamba, Lord. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama. Pagkakataon na natin kayo sasambahin. Ikaw lang ang sasambahin. Paligid man ay madilim. Jesus, kahit may suliranin man, naraming ang awinan, ikaw lamang. Kailan ikaw ang tunay, siya ang aming kasama. Kahit kailan,
Panginoon, tulad ng aming inawit, Ikaw ang aming kasapatan. Ikaw ang aming pag-asa. Kailanman hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami pinagkulang, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran, ikaw ang Diyos na aming sinasamba. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila man ng mga pagsubok, problema, Panginoon, patuloy namin nararanasan ang kasapatan sa aming mga buhay because you promised us that you will never ever leave us, nor forsake us, nor abandon us, nor fail us, God. Ikaw ay lagi namin kasama. This all we pray in Jesus' name. Amen and Amen. Sige po, dapat tayo sa ating pagkakataon.